Sa sandaling ito ay sumigaw si Park na hindi niya magagawa iyon. Ngunit sinabi ni Semanyov na tigilan ang kalokohan at pumayag na sa 10 bilyong won na kanyang alok para kay Young-soo. Sinabi naman ni Park na nakatanggap sila ng alok na 30 bilyong won mula sa isang Middle Eastern team, ngunit sinabi ni Semanyov na ang mga team na iyon ay palaging nag-aalok ng napakalaking halaga nang walang intensyong tuparin ito. Alam din ni Semanyov na ayaw ni Shim ang ideya na pumunta sa gitnang silangan. Nang sinabi naman ni Park na masyadong mababa ang 10 bilyong won, tinanong ni Semanyov kung dapat ba siyang bumalik pagkatapos na matanggal si Shim mula sa national team, dahil sa puntong iyon, kahit 1 bilyon ay magiging masyadong malaki na alok para kay Shim. Sinabi ni Park na hindi sila maaaring makipagnegosasyon ng ganito, kaya sinabi niya kay Semanyov na bumalik na lamang kapag may makatwiran na siyang alok. Matapos sabihin ito ay sandaling natigilan si Semanyov at diretsyong sinabi na dahil wala na siyang pagpipilian. Tinanong niya si Park kung ang may-ari ng kanyang team ay ang presidente ng Murray Group, at sinabihan siyang tawagan sila. Nagulat naman ang team leader matapos marinig ito at naisip na hinding-hindi niya iyon gagawin, dahil naalala niya na 7 taon na ang nakalipas sa isang banquet ng Murray Hotel. Habang umiinom si Semanyov, may isang lalaki na pinipilit ang isang babae na pumunta sa pribadong lugar. Habang nangyayari naman ito ay nakita ni Semanyov ang bote ng alak sa mesa sa likod ng lalaki, kaya agad siyang tumakbo papunta sa bote, at tinulak ang lalaki palayo. Pagkatapos niyang gawin ito ay kinuha niya ang bote ng alak, at sinabi na matagal na niyang hinahanap ang klase ng alak na ito. Dumating naman ang mga gwardya para tulungan ang lalaki, ngunit sinabi niya sa kanila na lumayo at pagkatapos ay siya mismo ang bumangon. Pagkatapos ay galit na tinanong ng lalaki kung kilala siya ni Semanyov, binaliwala naman ni Semanyov ang kanyang galit at tinanong kung sino ba siya. Sinabi naman ng mga gwardya na ang batang iyon ay apo ng presidente ng Murray Group. Sinabi pa ng batang iyon na kung isisiwalat niya ang ginawa ni Semanyov sa kanya, ay hindi na siya makakatuntong pa sa kanilang bansa. Matapos namang marinig ito ay ibinato na ni Semanyov ang bote ng alak na kanyang hawak, at pagkatapos ay galit na hinawakan ang mukha ng bata at sinabi na siya ay si Semanyov, isang ulila. Naalala pa ni Park na pagkatapos mahuli ang vice-presidente, ginawang hostage ito ni Semanyov, at pinagawa sila ng donasyon na 500 bilyong won para sa mga bata. Mula noon, kinakabahan na ang vice-presidente, kahit banggitin lang ang salitang yob, at alam ni Park na hindi niya pwedeng hayaan na magkausap sina Semanyov at ang vice-presidente. Kaya dahil dito ay sumang-ayon na siya sa alok ni Semanyov, masaya namang sinabi ni Semanyov na tama nga ang kanyang desisyon, at dahil din dito ay kalahati na lamang ng kanyang offer ang kanyang ibabayad at iyon ay 5 bilyon. Wala namang magawa ang team leader sa harap-harapang pang-iskam na ito, at pinirmahan na lamang ang kontrata na iniabot sa kanya ni Semanyov. Makalipas ang ilang linggo sa YSM Clubhouse, kasalukuyang kinakausap ni Dojan ang 3 bagong manlalaro, habang nangyayari naman ito ay pinanunod sila nina Gabriel at Semanyov. Sinabi ni Gabriel na hindi masama ang mga baguhan na ito, at bagamat kulang sa pisikal na aspeto si Kim Jin-soo, magaling naman siya sa shield control. Sinabi pa ni Gabriel na kung baliktad ang sitwasyon, ay mas matagal pa ang aabutin para ma-develop ang mga kasanayan nito, ngunit dahil pisikal lang ang problema, matutulungan nila si Jin-soo sa pamamagitan ng simpleng pagsasanay. Sumang-ayon din si Semanyov na dahil mabait at masipag ang bata, dapat mabilis siyang mag-improve. Sinabi naman niya na tungkol kay Park Young-min na hindi siya sigurado kung ano ang dapat bantayan. Sinabi naman ni Semanyov na ito ay dahil si Park ay nagpahinga ng buong taon. Sinabi pa niya na kailangan nila siyang itulak ng husto, at magiging mataas na ranggong close-range dealer siya sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Gabriel na kung iyon ang sinasabi niya, sigurado siyang tama siya, at sinabing susubaybayan niya ang pag-unlad ni Park. Pagkatapos ay sinabi ni Gabriel, na bukod kay Shim Young-soo, wala silang mga manlalarong handa na sa puntong ito, kaya iniisip niyang kailangan nila ng higit pang tulong. Habang pinag-uusapan naman nila ito, ay naramdaman ni Young-soo na mayroong nakatingin sa kanya, at nang lumingon siya para tingnan kung sino ito,
ay nakita niya ang nakakatakot na mukha ni Semyonov, na tila ba sinasabihan siya na binabantayan niya ang kanyang bawat kilos, dahil naman dito ay agad niyang ibinalik ang kanyang tingin, at pinagpawisan ng husto. Sa kabilang banda, sinabi ni Semyonov kay Gabriel na wala ng kapansin-pansin sa Korea, dahil lahat ng mga disenteng manlalaro ay na-scout na. Sinubukan ni Semyonov na maghanap sa kasalukuyang mga manlalaro, ngunit masyado silang mahal o walang potensyal para mag-improve. Sinabi naman ni Gabriel na naiintindihan niya ang sitwasyon niyang ito at ipinaubaya na sa kanya ang paghahanap ng karagdagang mga manlalaro. Inisip naman ni Semyonov na kailangan nilang kumuha ng mga dayuhang manlalaro, na sinang-ayunan ni Gabriel, dahil may oras pa sila ngayong trade season, kaya maghihintay siya ng magandang balita mula sa kanya. Sa gabi, bumalik mula sa Paris si Haeun, at nang tanungin ni Semyonov kung ano ang ginagawa niya dito, sumagot siya na nagbabakasyon siya. Nang tanungin ni Haeun kung nami-miss siya ng kanyang uncle Semyonov, sinabi niyang medyo nami-miss nga niya siya. Sinabi naman ni Haeun na kung magiging tapat siya, isasama niya ito sa Paris. Nang tanungin ni Semyonov kung dahil ba hindi pa siya sanay sa bagong team, sumagot si Haeun na sanay na siya. Sinabi pa ni Haeun na bagamat hindi siya laging nasa rotation, madalas pa rin siyang maglaro, at nakakakuha rin siya ng maraming puntos. Ayon pa nga sa lokal na media, isa siyang matagumpay na dagdag sa team, at dahil sa ito ay pinakamalaking battlefield club sa mundo, ang Paris Lumiere, hindi pa siya sapat na maging regular starter. Sa makatuwid, sa mga sitwasyon kung saan kailangang magbago ng estratehiya ang team, sumasali siya bilang joker card, para baguhin ang daloy ng laro. Namangha naman si Semyonov na makita na malaki ang kanyang inimprove, at lampas na siya sa antas ng mga Korean battlefield teams. Nakita din ni Semyonov na tumaas ang kanyang strength mula 72 hanggang 78, ang kanyang stamina mula 67 hanggang 75 at dahil sa kanyang napakataas na leadership stat, maaari siyang maging leader saan man siya pumunta. Napapaisip naman si Semyonov kung matututo pa ng higit na estratehiya si Haeun, at kung gaano katagal bago siya maging world-class player. Habang ginagawa naman niya ang pagsusuri niyang ito, ay tinanong siya ni Haeun kung bakit siya nakatitig sa kanya, humingi naman ng paumanhin si Semyonov, at sinabi na inakala niya kasi na siya ay isang idiot, ngunit kaya din pala niyang lumakas kapag nag-focus siya sa kanyang practice. Nagalit naman si Haeun matapos marinig ito, at tinanong ang kanyang uncle kung gusto na ba niyang mamatay. Biniro naman siya ni Semyonov na kung gusto nilang malaman kung totoo ang kanyang sinasabi ay bakit hindi nila subukan siya sa kanyang French language. Habang nasa kalagitnaan naman ng pagbibiruan ng dalawang ito ay dumating si Jeho, agad naman na tiningnan ni Semyonov ang kanyang mga stat na nagpapakita ng 51 sa leadership at 63 sa tactics. Nang tanungin ni Jeho kung bakit ganoon ang tingin ni Semyonov sa kanya, sumagot si Semyonov na wala siyang dahilan, at nadidisappoint lang siya na naabot na ni Jeho ang kanyang limitasyon. Inisip tuloy ni Semyonov na baka kailangan na niyang tanggalin si Jeho at kunin si Haeun bilang coach ng national team. Makalipas ang ilang minuto, habang kumakain ng hapunan, sinabi ni Jeho na masyado siyang naging abala nitong mga huling araw sa kanyang ginagawang pag-scout ng mga bagong pro players. Idinagdag pa niya na maging si Shim Young-soo ay idinagdag niya sa kanyang team. Sumagot naman si Semyonov na ang vice-presidente ang humiling ng kanyang tulong para kay Shim. Tinanong naman ni Jeho kung kailan niya tatanggalin si Shim mula sa national team. Sinabi ni Semyonov na kung hindi lang dahil sa kanyang ego, magiging disenteng karagdagan si Shim sa team. Sinabi din niya na dahil hindi madaling magbago ang personalidad at ego, kailangan na lang niyang bugbugin ito kapag pakiramdam niya ay lumalabas ang kanyang ugali. Naisip naman ni Jeho na tila kaawa-awa ang kalagayan ngayon ni Young-soo, kaya sinabi niya kay Semyonov na iiwan na lang niya si Shim sa roster sa ngayon. Sinabi naman ni Semyonov na tama iyon. Nang tanungin ni Jeho kung tapos na si Semyonov sa kanyang scouting, sumagot si Semyonov na kailangan pa niya ng 1 o 2 manlalaro, kaya naghahanap sila sa ibang bansa. Sinabi ni Semyonov na wala nang kapansin-pansin sa bansa, at hindi ganito dati, kaya tinanong niya kung ano ang nangyari sa pamantayan ng mga tao dito.
Sumagot si Jeho na lahat ng kapansin-pansing superhumans ay umalis na sa bansa ng maaga, at pagkatapos noon, hindi na nakagawa ang kanilang bansa ng mga sikat na manlalaro. Sinabi pa niya kay Semyonov na dahil 10 taon pa lang ang battlefield, aabutin pa ng ilang panahon bago malutas ang problemang ito. Napapaisip naman si Semyonov kung saan siya makakahanap ng mga murang superhumans, at nang tanungin niya kung sulit bang maghanap sa South America, sumagot si Jeho na nag-research siya para sa Asian Cup, at sinabi na sulit tingnan ng Kazakhstan. Sinabi ni Jeho na bagamat kulang sila sa infrastruktura para magsanay ng superhumans, patuloy silang nag-i-improve sa kanilang mga estratehiya, kaya iniisip niyang may potensyal sila. Nang tanungin ni Semyonov kung hindi ba magiging kakaiba na natalo ang kanilang bansa ng isang bansa na mas mahina ang infrastruktura kaysa sa kanila, ay hindi na nakapagsalita si Jeho tungkol sa bagay na ito. Samantala, sinabi ni Heon na gusto rin niyang sumama kay Semyonov sa Kazakhstan, ngunit sinabi ni Semyonov na hindi siya pupunta doon para magbakasyon. Sinabi naman ni Heon na dahil nandoon na si Semyonov, maaari silang maglibot at mamasyal. Maging ang asawa ni Jeho nang marinig ito ay natuwa at gusto rin sumama sa kanya. Kasunod nito ay tinanong ni Heon kung alam ba ni Semyonov na siya ang pinakarespetadong superhuman sa Kazakhstan, labis namang nagulat si Semyonov sa impormasyong. Sinabi naman ni Jeho na maraming gumagamit ng sibat doon, mga damage dealer na gumagamit ng sibat, mga tanker na gumagamit ng sibat at kalasag, at marami sa kanilang mga kakayahan ay may kinalaman sa sibat. Natuwa naman si Semyonov matapos marinig ito, at sinabing kung ganoon siya kasikat doon, ay dapat lamang na bisitahin niya sila. Habang patuloy namang tumatawa si Semyonov, ay malungkot na sinabi ni Jeho na mukhang may iwan siya ulit na mag-isa sa kanilang bahay. Sinabi ni naman Heon na sa pagkakataong ito ay silang dalawa lang ng kanyang uncle Semyonov ang pupunta. Nang marinig naman ito ni Semyonov ay bagamat nagtataka siya sa sinabi niya, ay pumayag din siya sa kanyang ideya. Sa kabilang banda ang mag-asawa ay nagulat sa sinabi ng kanilang anak, at tumututol pa nga ang kanyang ina sa idyang ito, dahil batid niya na ang kanyang anak ay may nararamdaman para sa kanyang uncle. Makalipas ang ilang araw, dumating sila sa airport ng Kazakhstan, kung saan sinalubong sila ni Timur, isang superhuman ng Kazakhstan. Si Timur ay isang kaalyado ni Semyonov na nakilala niya noong Underground Wars, at nakasama niya sa Russia. Bagamat hindi itinuturing si Timur na isa sa 7 bayani, sapat ang kanyang kakayahan upang mapasama sa top 20. Sa sandaling ito ay tinanong ni Semyonov kung ano ang ginagawa niya dito, dahil ang pagkakaalam niya ang Battlefield Association ang dapat sumalubong sa kanila, kaya tinanong niya kung doon ba siya nagtatrabaho. Sinabi naman ni Timur na siya ang presidente ng Battlefield Association, na ikinagulat ni Semyonov. Sa kabilang banda si Heon matapos marinig na makakasama nila ang lalaking ito, ay tila nalungkot dahil hindi niya masusolo ang kanyang uncle. Nang tanungin ni Semyonov kung wala bang mga empleyado ang asosasyon, masayang sumagot si Timur na siya ang nagpunta dahil narinig niyang darating siya. Tinanong din niya kung bakit hindi na lamang niya siya personal na tinawagan, sinabi naman ni Semyonov na nawala na ang kanyang lumang number, at ang kanyang telepono naman ay ginawa ng isang artifact sa museum ngayon. Natawa naman si Timur matapos marinig ito at sinabing nangyayari nga talaga iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Semyonov kung ano ang pakay niya dito, dahil nakakasigurado naman siya na hindi siya nagpunta dito para lamang makita siya. Nakangiti namang sinabi ni Semyonov na nandito siya upang mag-scout ng mga manlalaro para sa kanyang team. Nagulat si Timur at tinanong kung gusto ni Semyonov na makita ang kanilang team. Nagulat din si Semyonov matapos marinig ito at napatanong kung mayroon din siyang sariling team, nakangiti namang sinabi nito na tama siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala sila ni Timur upang makilala ang team at matapos makarating sa isang gusali, ay sinabi niya na nandito na sila, binanggit pa niya na baka hindi bumilib si Semyonov sa kanyang team, ngunit sinabi din niyang maayos naman ang kanilang team. Sinabi ni naman ni Semyonov na ganoon din ang kanyang team, ngunit namamangha pa rin siya na may sariling team si Timur at siya rin ang president ng Battlefield Association.
Sinabi pa ni Timur na mayroon din siyang soccer team, at may mga panahon pa nga na naging prime minister siya ng bansang ito. Salamat sa kanyang pagiging sikat na kaibigan ni Semyonov. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Semyonov ang isang sibat na tatama na sa kanyang mukha, kaya mabilis siyang kumilos at sinalo ito. Nang tingnan niya ang pinagmula ng sibat ay nakita niya ang isang babae, ngunit bago pa niya matanong kung bakit niya iyon ginawa, ay bigla itong sumugod sa kanya at mabilis siyang inatake, ngunit madali lamang na naiiwasan ni Semyonov ang lahat ng kanyang mga atake, dahil dito ay sandaling tumigil sa pag-atake ang babae, at tinanong siya kung siya ba si Semyonov. Tila nagtataka naman si Semyonov sa biglaang tanong na ito, ngunit nagpakilala ang babae sa kanyang harapan na siya ay si Sonia Akhmetov, at humiling na makipaglaban sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ay makikitang may bukol na ito sa ulo, dahil pinagalitan na ni Timur ang kanyang anak. Nagulat si Semyonov na anak pala ni Timur si Sonia, kaya tinanong niya kung inampon ba ni Timur ito. Alam ni Timur na palaging nagbibitaw ng masasamang salita si Semyonov nang hindi nag-iisip, kaya sinabi niya na tunay na anak niya si Sonia, ngunit iniisip ni Semyonov na hindi ito makatotohanan. Kaya sinabi niya na paano niya paniniwalaan na ang isang mukhang sobrang ganda ay anak ni Timur. Hindi naman nagalit si Timur sa sinabi niyang ito, at sa halip ay sinabi na nakuha ni Sonia ang hitsura ng kanyang ina, at ang malakas na pangangatawan niya. Tinanong ni Semyonov kung maaari bang piliin ng mga tao kung anong genes ang makukuha mula sa kanilang mga magulang. Ibinalik ni Timur ang tanong at tinanong siya kung ganoon din ba ang anak ni Jeho. Sumagot si Semyonov na totoo na nakatulong ang genes ni Seong-hye ng malaki. Biglang ginamit ni Semyonov ang eyes of analysis kay Sonia at namangha siya sa kanyang stats dahil sa lahat ng babaeng superhuman, siya ang pinakamalapit kay Shuran. Iniisip ni Semyonov na mas malaki ang potensyal ni Sonia kaysa kay Hyeon at bukod sa ilang halimaw tulad ni Nathan at Chi, may kakayahan si Sonia na pumantay o higaitan pa ang ilang superstars. Nang tanungin ni Semyonov kung anong posisyon ang kinabibilangan ni Sonia, sumagot siya na tanker siya. Kaya sinabi ni Semyonov na kung gusto niyang makipag-spar sa kanya, dapat niyang dalhin ang kanyang gear. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok sila sa testing field at habang tinitingnan ang poster ni Sonia, iniisip ni Semyonov kung saan niya ito nakita dati. Napagtanto niyang kinokopya ni Sonia ang kanyang estilo. Nakikita ni Semyonov na malaki ang paghanga nito sa kanya. Biglang naghagis ng sibat si Sonia kay Semyonov, ngunit agad niya itong naiwasan at iniisip na mas mabilis ang hagis ni Sonia kahit wala itong throwing skill. Iniisip ni Semyonov na ginagamit ni Sonia ang kanyang lakas ng kalamnan at dahil ang stat strength niya ay 72, na may muscle strength eneng ay dapat nasa 101 ito. Iniisip ni Semyonov na dahil kaya ni Sonia na maghagis gamit ang stat strength na mas mataas sa max limit na 100 kahit wala itong throwing skill, malakas ito. Habang iniisip ni Semyonov kung kaya niyang maabot ang lakas limit na 87, ibig sabihin maaari siyang umabot sa 122 sa muscle strength eneng, gumamit si Sonia ng instant movement upang atakihin siya, ngunit sinimulan niyang salagin ang mga atake ni Sonia. Napagtanto ni Semyonov na magaling si Sonia sa close range, ngunit kapag sinusubukan niyang atakihin siya, agad itong umaatras imbes na umiwas. Alam ni Semyonov na gagawin iyon ni Sonia, dahil kulang siya sa shield control. Ngunit dahil ang tanker ay nakatalagang mag-block ng mga atake, karaniwan silang mas bihasa sa paggamit ng kanilang kalasag kaysa sa kanilang sandata. May dalawang dahilan kung bakit gumagamit ng kalasag si Semyonov. Una, upang gamitin ang kanyang mga kakayahan upang hulaan ang mga atake ng kalaban, dahil kumpiyansa siyang malalabanan niya ang lahat gamit ang maliit na kalasag. Pangalawa, habang siya ay mas maliksi kumpara sa ilang tanker, ipinapakita ng truth analysis na kulang siya sa lakas kumpara sa iba. Kaya't hindi perpekto ang weapon composition ni Semyonov, at ito ang konklusyong nakuha ni Semyonov mula sa personal na karanasan at kaalaman. Iniisip ni Semyonov na may dahilan kung bakit hindi babagay ang estilo na ito sa bata at dahil mataas ang lakas ni Sonia, maaari siyang magamit bilang tanker basta't magsanay siya sa paggamit ng kalasag.
Iniisip ni Semyonov na sayang ang kanyang agility at speed kung gagamitin lang siya bilang tradisyonal na tanker at kung patuloy na magsasanay sa kanyang estilo ay masasayang ang kanyang muscle strengthening skill. Iniisip ni Semyonov na kung ipagpapatuloy ni Sonya ang kanyang profesional na karera bilang tanker, aabutin pa ng mahabang panahon bago niya maabot ang kanyang potensyal kaya naisip niya na mas mabuti pang magpalit siya ng posisyon. Plano ni Semyonov na simulan ng dahan-dahan ito at talunin siya ng husto. Dahil dito ay mabilis siyang sumugod patungo kay Sonya, agad naman siyang naiwasan nito sa kanyang pag-atras, ngunit mabilis na nagsagawa ulit ng pag-atake si Semyonov gamit ang kanyang sibat. Nang makita naman ito ni Sonya ay naisip niya na kailangan niya itong salagin gamit ang kanyang shield. Ngunit biglang binago ni Semyonov ang kanyang atake at pinuntirya ang kanyang hita. Pagkatapos nito ay ginamit naman niya ang kanyang kalasag upang punteryahin ang ulo ng bumagsak na si Sonya, dahil dito ay nagkaroon ng pagsabog sa kanyang kinatatayuan, ngunit sa kanyang pagkagulat ay hindi pinatamaan ni Semyonov ang kanyang ulo, at sa halip ay sinabi nito sa kanya na marahil ay alam niya na nagpipigil pa siya sa lagay na ito. Pagkatapos nito ay inanunsyo na ang pagkapanalo ni Semyonov sa laban nilang ito. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods. Malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.